Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos. Maikukumpara rin natin ang pagkakaiba ng pananakop ng Kastila at Amerikano, pagbabago sa panitikan, pag-usbong ng mga tula at awit ng protesta, impluwensya ng kulturang Amerikano, at sa huli ay magsasagawa tayo ng pagninilay gamit ang mga tanong at bibigyan din natin ito ng kasagutan upang mas lalo nating maunawaan ang araling ito. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Pananakop ng mga Kastila at Amerikano. Noong taong 1565 hanggang 1878, sinakop tayo ng mga Kastila sa loob ng 333 taon. Ang kanilang ginamit upang kontrolin tayo ay dahas at relihiyon. Pagkatapos ng mga Kastila, dumating naman ang mga Amerikano noong 1878 hanggang 1935. Tulad ng mga Kastila, gumamit din ng dahas ang mga Amerikano. Bukod dito, gumamit din sila ng edukasyon upang sakupin ang isipan at damdamin ng mga Pilipino. Panitikan sa panahon ng Kastila. Noong panahon ng mga Kastila, karamihan sa mga akda ay ukol sa pagpapalaganap ng Kristyanismo tulad ng koridong Ibong Adarna, mga pasyon at iba pang mga akdang pansimbahan. Nang sumiklab ang kilusang propaganda noong 1872, nagsimula ang mga akdang nananawagan ng reforma at pumupuna sa pamamalakad ng mga Kastila gaya ng mga nobela ni Dr. Jose Rizal. Sa panahon naman ng Katipunan noong 1872 hanggang 1876, nagsimula ang mga akda na tumatalakay sa kalayaan at pagiging makabayan. Sumulat sina Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Marcelo del Pilar, Antonio Luna at marami pang iba ng mga akdang humihingi ng kalayaan mula sa mga Kastila. Panitikan sa panahon ng Amerikano. Nang dumating ang mga Amerikano noong 1878, takot silang maulit ang paghihimagsik, kaya't bawal ang mga akdang may temang kalayaan. Ang mga dula tulad ng Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino, Tanikalang Ginto ni Juan F. Abad at Walang Sugat ni Severino Reyes ay tinuring na mapanganib at ipinagbawal sa ilalim ng sedition law noong 1901. Sa kabila ng pagbabawal, sumikat pa rin ang mga tula ng pagtutol sa pananakop ng Amerika tulad ng tulang Bayan Ko na sinulat ni Jose Corazon de Jesus noong taong 1928 na nilapatan ng melodya ni Constancio de Guzman. Ang awit na ito na itinuturing na pangalawang pambansang awit ng Pilipinas ay naging awit protesta rin sa diktadoryang Marcos mula taong 1972 hanggang 1986. Sumulat din ng tula si Amado Hernandez na pinamagatang Kung Tuyo Na Ang Luha Mo, Aking Bayan noong 1930 na inawit naman ng grupong Inang Laya sa mga kilos protesta kasama ng tula ni Andres Bonifacio na Pag-ibig sa Tinubuang Lupa na nilapatan ng melodiya ni Luis Salvador Jorge noong 1970. Edukasyong Amerikano at ang mga Thomasites. Kung ang mga Kastila ay gumamit ng relihiyon upang kontrolin ang ating mga ninuno, bukod sa dahas ay edukasyon naman ang ginamit ng mga Amerikano. Noong Agosto 21, 1901, dumating sa bansa ang 346 na mga gurong lalaki at 180 mga gurong babae sakay ng barkong US Army Transport Thomas. Ang mga gurong ito ay tinawag na Thomasites mula sa barkong kanilang sinakyan. Ni-recruit ang mga gurong Amerikano mula sa 173 paaralan at 43 estado ng Amerika para magturo sa Pilipinas. Pinalitan ng mga Thomasites ang medium of instruction mula Espanyol patungong Ingles. Itinuro nila ang wikang Ingles at pinalitan ang mga asignaturang mula sa wikang Kastila. Layunin nilang turuan ang mga Pilipino ng edukasyon, ngunit ginamit nila ito upang kontrolin ang isipan ng mga mamamayan. Si Teodoro Asedillo, ang bayaning guro. Isa sa mga gurong Pilipino na tumutol sa patakarang ito ay si Teodoro Asedillo na mula sa Kalayaan, Laguna.
Tumutol siya sa paggamit ng Ingles sa mga paaralan noong 1921 sapagkat alam niyang ang motibo ng mga mananakop ay kontrolin ang puso at diwa ng mga batang Pilipino. Dahil sa kanyang pagtutol, ay tinanggal siya sa kanyang pagiging guro at nang lumaon ay nakiisa siya upang labanan ang pamahalaang Amerikano sa Pilipinas hanggang sa mapatay siya noong 1935. Romantisismo at impluwensya sa sining. Upang ilihis ang atensyon ng mga Pilipino mula sa kalayaan, ginamit ng mga Amerikano ang istilong romantisismo sa panitikan. Ang romantisismo ay isang uri ng panitikan na malalim ang damdamin, mapaglarawan at kadalasang tumutukoy sa kagandahan ng kalikasan. Ito ay gumagamit ng malikhain at mataas na imahinasyon at madalas ay nagpapakita ng pagnanais sa personal na kalayaan at mga bagay na hindi madaling maabot ng isipan. Sa madaling salita, ito ay nakatuon sa labis na emosyon, imbes na sa realidad ng lipunan. Ipinakilala rin ng mga Amerikano ang iba't ibang anyo ng sining tulad ng sayaw, teatro, musika at pelikula. Pagsupil sa malayang pamamahayag. Habang sinusupil ang mga akdang makabayan na tungkol sa kalayaan at ibinibilanggo ang mga manunulat ng dulang protesta, isinara rin ng mga Amerikano ang mga pahayagang nagpapahayag ng progresibong opinyon tulad ng La Independencia, El Renacimiento, El Nuevo Dia at marami pang iba. Ito ay isang paraan upang pigilin ang malayang pag-iisip ng mga Pilipino. Mga tanong at gabay na sagot. Ano ang ginamit ng mga Kastila upang sakupin ang Pilipinas? Ginamit ng mga Kastila ang dahas at relihiyon upang sakupin at kontrolin ang mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Kristyanismo at pagtatayo ng simbahan, naging instrumento ang pananampalataya upang mapasunod ang mamamayan sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Ano naman ang ginamit ng mga Amerikano upang sakupin ang puso't isipan ng mga Pilipino? Ginamit ng mga Amerikano ang edukasyon at wikang Ingles upang sakupin ang puso't isipan ng mga Pilipino. Sa pagtatatag ng mga paaralan, pagpasok ng mga Thomasites, at paggamit ng Ingles bilang medium ng pagtuturo, naimpluwensyahan nila ang paraan ng pag-iisip at pagpapahayag ng mga Pilipino. Sa mga naibahaging datos, masasabi mo bang ganap na malaya ang Pilipinas ngayon? Hindi pa ganap na malaya ang Pilipinas kung susuriin mula sa aspeto ng kultura, wika at kaisipan. Bagamat may kalayaan tayong politikal, nananatili pa rin ang impluwensya ng mga dayuhan sa ating sistema ng edukasyon, pamumuhay at media. Marami pa ring Pilipino ang mas pinapaboran ang banyagang kultura kaysa sariling atin. Ano-ano ang mga kultura at tradisyong Pilipino na naimpluwensyahan ng mga Amerikano? Ang mga Amerikano ay nakaimpluwensya sa maraming aspeto ng ating kultura tulad ng edukasyon sa pamamagitan ng pampublikong sistema at paggamit ng wikang Ingles, pagkain gaya ng fast food at soft drinks, musika at pelikula na may impluwensyang Hollywood at Western pop. Mga pagdiriwang tulad ng Valentine's Day, Halloween at kung ano-ano pa, at sa pamumuhay gaya ng urban lifestyle, consumerism at pananamit gaya ng jeans at t-shirt. Ano ang mga positibo at negatibong epekto ng pananakop ng Estados Unidos sa ating bansa? Ang mga positibong epekto ng pananakop ng Estados Unidos ay ang pagpapakilala ng sistemang pampublikong edukasyon, ang pagkatuto ng wikang Ingles na nagsilbing daan sa pandaigdigang komunikasyon, at ang pag-unlad sa larangan ng musika, sining at teknolohiya. Samantala, ang mga negatibong epekto naman ay ang unti-unting pagkawala ng paggamit ng katutubong wika, ang pagkalayo sa sariling kultura, ang pagsikil sa mga akdang makabayan, at ang pagkakaroon ng kolonyal na mentalidad kung saan mas pinapaboran ang banyagang ideya kaysa sa lokal. At diyan nagtatapos ang ating aralin tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng panitikan sa panahon ng pananakop ng Estados Unidos. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating aralin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood.